Senate President Pro Tempore. Senator, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Joel, Weng, magandang umaga sa ating lahat. Opo, talaga bang tingin niyo wala ng oras? Kasi parang na-entertain na po sa inyong mga isipan ang pagkakaroon po ng reenacted budget para ho sa first month ba o first quarter of next year, Senator? Hopefully, hindi naman. Kasi kahapon nagkukusuli kami bago sila tumuloy doon sa PICC. Kaya medyo sila naantala pagpunta doon. Dahil niresolve namin among ourselves ano yung mga marching orders namin na ibibigay kina Senator Win Gatchalian. Okay. So, sila naman, hopeful sila na mariresolve yung mga issues. Kaya lang, meron kaming tinatawag na mga non-negotiable, below the threshold, ika nga. Tulad halimbawa yung kailangan may mga special provisions para do sa safeguards. Halimbawa, sa mga if, kailangan talaga absolutely walang guarantee letter. At pagkatapos, yung kung ano man yung amount, yung kung ito man ay 51, kailangan masubsumto under do sa Universal Healthcare Program. Kasi ang laki ng funding gap dyan sa UHC. Paubayan na natin sa DOH, sa PhilHealth, na sa ganon, masaklaw yung talagang dapat masaklaw, hindi yung makakakuha ng guarantee letter sa mga politiko at sila yung magdidistribute. Maraming issue kasi yung maipip Meron pa mga issue na magme-medical mission. Correct. Tapos per person na mag-a-attend, merong partihan yung mga involved. Hindi, pati mga doktor inoopera ng halaga kung sila sasama sa medical mission. Maraming mga issues na ganon. So para maiwasan yun, naglagay kami ng actually general provision na yung nilagay namin Opo. Para lahat masaklaw na, wala na talaga yung EPAL. So, ayun, talagang totally tatanggalin yung EPAL, Senator. Hindi kayo papayag na maipasa itong particular budget na ito nang merong ganong klase pa ng provision, Senator? Totoo yun. Para hindi lang sa maipip, pati yung mga ibang forma ng ayuda, masaklaw. Kaya sa general provision na namin lagay, ngayon, doon sa special provision, nireiterate pa namin yon ng special provision under maipip. Para na sa doon talagang maliwanag. Walang epal-epal. So kasama po dyan Kasi yung guarantee letter, patronage politics yun Hindi mo siguradong nangangailangan. Kung halimbawa, kamag-anak yun ng mga leader ng politiko, yun ang mauuna. Halimbawa, Joel, Weng, between a person in need, na talagang qualified naman, na hindi sumuporta sa eleksyon at saka doon sa sumuporta sa eleksyon na hindi masyado nangangailangan, sino sa tingin nyo ang unahin ng politiko? Siyempre, yung hindi masyado nangangailangan na sumuporta sa eleksyon. Na tumulong sa kampanya. Eleksyon, correct. Pero So hindi objective. Tsaka Samantala rin po yan, nga di ba? DOH, ang suggestion nga namin, simula na yung automatic na qualified yung mga nakalista sa 4Ps. Kasi yun, sigurado yun, mga indigent talaga yun Oo. Tsaka Walang duda ano yun yan, At Senator? may mga ID na yun, at saka na-bet na yun So walang problema doon. Automatic dapat sila maka-avail ng kung zero balance billing. Ang sinasabi kasi nila, yung private hospitals, yung mga public hospitals, hindi kaya ma-accommodate Yes. yung lahat ng mga may pangangailangan. Ang overcapacity, at least 200%. So, pwede naman saklawin din yung mga private hospitals Tsaka tanggalin na natin yan Sa mga talaga. private hospitals, yung mga may pera yung hindi masyadong nangangailangan Sir, linawin ko lang, yung general provision na yun sa anti-EPAL, kasama po dyan yung AX and DSWD, yung tupad ng DOLE. Oo, Ayan. lahat. Ako kasi meron din akong bill, mapoformalize ito kung may papasa yung panukalang batas na talagang bawal yung EPAL. At yung sa akin, may penal provision May kulong. May kulong pa. Tsaka may mga administrative na kaso. Kapag ikaw ay sumulpot doon sa pagdidistribute na hindi ka dapat naandoon. Kahit yung konti pakikialam lang, kung may EPAL ka, pero siyempre sa GAA, hindi naman pwedeng lagyan ng ganun. Kaya general provision lang Yes. na Tsaka ano binabawal. yan, Weng, tingin ko dyan indirect vote buying yan. Di ba? Totoo naman yun. Tinulungan mo di ba? Oo. Ito yung magkakaroon ng utang na loob sa yung tao. Tatatak yun Tapos pati yung kanyang mga kasama sa bahay, hikayatin niya, iboto nyo to kasi tinulungan ako dito sa... Yes. Oo, sinama pa nga ni Senator Bin, pati ka mag-anak in-enhance niya pa Pati Kaya ka nga mag-anak po ng politiko, hindi pwedeng pumapel doon. Yun. Oo, buti ganun. Weng, Joel, Opo. gusto ko rin samantalahin yung pagkakataon. Sige po. Merong nilabas na
media statement si Representative Tino. Sinasabi niya meron din daw pork yung Senado, mga senador na 17.9 billion. Opo. Gusto ko lang clarify na mali yung sinasabi niya. Palagay ko talaga nagkulang siya sa research o hindi man lang siya nag-research. Alam mo yung nirealign na kinuha doon sa MPBF, yung miscellaneous personal benefit fund, ano? Yun, nirealign talaga yon, pero papunta sa additional subsistence allowance ng mga uniform personnel, PCG, yung BJMP, yung PNP, doon napunta yon. So paano magiging pork yun? Inalis talaga yon doon sa MPBF. Pero at lahat ng aming amendments, ginawa namin sa floor, hindi walang tago. Ito'y formally, openly, very transparent, na inintroduce namin sa plenaryo. So merong transcript, no, properly transcribed, properly recorded. At hindi makakawala kung sino yung proponent o sino yung mga proponents. Maski yung mga future generations of senators, no, sa mga susunod na mga taon. Makikita nila doon na yung halimbawa yung lolo nila o yung kamag-anak nilang senador nung araw nag-introduce ng amendment at yung palpak yung amendment, naka-record din doon. Opo. Kasi unlike before, di ba, wala naman talagang record yung mga amendments ng parehong houses. Senators, Ito isang napakagandang inintroduce ni Senator Gatchalian ng mga senador na maging fully transparent yung budget deliberations every step of the way, from committee deliberations, umpisa pa sa NEP, tapos sa mga amendments, pati yung approval namin ng second reading, third reading, naka-record talaga. Wala na yung tago-tago. sino po nag-realign no 17.9 papunta po na subsistence? Ang Para alam lang po kong malinaw. sponsor niyan si Senator JB eh. Mhm. Dahil sa kanya yung, I think siya yung nag-handle ng DILG na sa budget, sa subcommittee. So napunta sa So, attached nung agencies ng nag-usap-usap DILG. kami, ako rin kasi nagtaka nagtanong ako sa kanila, totoo ba itong sinasabi ni Tino? Sabi, yun nga ang sinabi nila na hindi, ano yan, realignment institutional yan, hindi yan na individual. Kasi nga, paano makikinabang halimbawa si Senator JB, anong pakinabang makukuha niya kung sa subsistence allowance niya nilagak yung nirealign from the MPBF? Kasi sobra naman yung pondo ng MPBF eh. Pwede naman pagkunan talaga yun eh. Meron pa ba sa inyong palaan ng pondo sa mga infra projects, Senator? Ako, napuputol ah. Oh, Hello? Sir. Hello, sir. Hello, Sen. Ayan. Yeah. Yan. Sir, meron pa ba sa inyo mga senador at kongresista na nagpa-insert ba, for lack of words, na nagpalaan po ng pondo sa mga infrastructure project? Kasi doon tayo sinasabing medyo allergic dahil doon merong komisyonan, hindi ba, Senator? Paano mangungumisyon doon sa subsistence allowance? Hindi, sa iba po Layo naman siguro nun. Ang komisyonan, pagka sa farm to market roads, Yes. kasi Yan. sabi nga nila dyan, farm to pocket eh. Yun po ang tinatanong ko, roads, Senator. ano? Meron po bang mga senador ngayon at mga kongresista na nagpasingit pa rin ng mga o nag-propose ng project na halimbawa farm to market, flood control project na bukas sa komisyonan? Wala nga kasing description, walang definition, o walang description yung mga farm to market roads. Ang masama, noong nagkasundo sila na increase hanggang 33 billion, pinalitan pa nila yung listahan at hindi makapani na Senator Kiko Pangilinan kung saan i-implementa yung mga kanilang pinopropose. Sabay kami ito kasi maliwanag na insertion. Kasi ang ginawa nila, noong nagpasa sila on third reading, lump sum Kami, itemize yung 16 billion yata yun or something. Yung sa Senate, talagang itemized. Naka-define, may grid coordinates, lahat. At nanggaling sa ahensya. Yung lumobo ito ng 33 billion, sinasabi nila galing sa agency. Pero alam mo, nakapag-express yung isang kasama namin na nakausap niya mismo yung ahensya, yung DA, Opo. Secretary Laurel. Parang ang naibigay na opinion, kung gusto niyo tanggalin, hindi naman namin alam yan eh. Ay. So parang lumalabas, yung ahensya yung nagre-request, pero Hindi nila alam. naman talagang ahensya yung nagre-request. Parang ganon. Sino? Ganon Ang din yung nagre-request? nangyari doon sa, Baka yung... yung sa DSWD, yung sa MAIPIP. Oo. Maraming ganon eh. Hindi, Si DPWH Secretary Vince Dizon, kasi kinausap ko siya, noong dinideny niya na nagkamali sila sa computation. Parang nababagsakan pa ng sisi yung mga senador dahil kami raw nagkamali. Sa amin, parang foul naman yon kasi
kami parang we just took the cue from his pronouncements at saka yung pronouncement ng Pangulo na kakata ng 25% yung lahat ng yung mga sa CMPD, hindi ba? Pagkatapos nung BICAM nung inimbita siya, parang sinasabi niya hindi sila nagkamali kundi Senado. Saan naman kayo lulugar noon? Parang kami yung may gusto na magdagdag o bawasan yung cut na hindi naman totoo. So yun ang naging isang Hindi, contentious issue. Nung kausap ko siya, tinanong ko siya diretso, sabi ko, Sec Vince, magprangkahan lang tayong dalawa kako kasi nag-alboroto yung mga kasama ko dahil tinanggi mo. Yan ba kusang loob mong sinabi na kailangan bawasan yung cut, yung 45 billion o merong pressure? Ang sagot niya sa akin mag-usap na lang tayong personal. Alam mo itong mga pangyayari, lumang tugtugin na yan tinuturo ang ahensya. Sinasabi nila, wala kaming pakialam sa implementasyon kasi hindi kami nakikialam. Ang talagang nag-i-implement yan, agency. Lumang tugtugin na yun Alam naman natin yun, pati sa mga flood control, tinuturo nila mga agencies. Pero alam naman natin, merong conspiracy, di ba? Complicit yung either yung ahensya or yung mambabatas. Nakita na natin sa flood control projects to Opo. Naku, Senator, Sa amin naman, lagi kami nag-uusap ng mga senador. Alam mo, same page na kami rito Ito na yung pagkakataon para i-reforma natin yung budget, yung budgeting system natin, yung proseso. Kung hindi pa tayo usad after nitong napakasakit na pangyayari o experience natin sa flood control projects, wala na tayo talagang pag-asa. Senator, yung 8 billion flood control projects na lumutang na listahan kahapon bigla sa BICAM, anong totoong istorya noon? At yun ba ay i-allow ng Hindi, BICAM? nagbago yun. Nagkasundo na nga sila doon sa 33. Basta't ang sinabi lang ng panel namin sa Senado, sige, basta mayroong kumpleto, grid coordinates, may agency request, pwede na siguro namin pag-usapan yan sa Senate, ang payagan na. Ang problema, nung pumayag na sila, pagbuelta, pinalitan pa yung 8 billion Naku. na iba pa doon sa unal ng pag-uusap. Oo. So, siyempre, nung dinulog uli sa amin sa caucus, kasi lagi sila nagkukonsulta sa amin Hindi naman yung aming BICAM panel, conference, represent namin sila doon Pero Opo. sila, hindi naman sila, although binigyan namin sila ng parang carte blanche, na bahala kayo makipag-negotiate, makipag-deal, o makipag-usap. Pero sila, minamabutin lang na pagka may mga ganyang issue na hindi nila kaya na desisyon ng sarili nila, kinukonsulta nila kasi meron kaming chat group Opo. Pero na kung saan, pagka malala yung issue, tumatawag ng caucus si Senate President. i-allow niyo po yung 8 billion na yon, yun na ibang listahan. Kung walang description, balik na naman tayo sa dati na lump sum. Parang Yun nga bahala na naman si Batman Kaya nga po. kung yung ba tama ang implementasyon. Ang maganda pag may grid coordinates, Weng, Opo. Joel, kasi madaling ma-check Oo. Pwedeng puntahan ng mga netizens, pwedeng puntahan ng media kasi tukoy. Kung Ito, walang grid coordinates, hindi malaman kung Yung saan. yung 8 hanapan billion, tayo ng hanapan. Mag-ghost yan. wala pong walang Malamang pong, ghost, yung 8 billion walang grid coordinates yon. As of yesterday, wala. Oh, Hindi nako. ko alam yung pagpapatuloy nila kung nakapagsumite ng grid coordinates. Okay, Kasi dahil sa amin ang bottom line, lagyan nyo ng full description para hindi lamang sa oversight natin, kung hindi pati sa pagmamonitor ng ating mga kababayan, ng publiko, ng media. Ang isang naging special provision na inintroduce din ni Senator Gatchalian, of course, initially, doon sa DPWH, doon sa aking amendment, nagpasok na ako ng special provision Pero ang ginawa pa ni Senator Win Gatchalian, dinagdagan niya pa na monthly may oversight. I-check namin kung ano yung progress ng implementasyon ng ahensya doon sa mga DPWH projects. Maganda Pahig naman yan. si Secretary Vince Dizon doon dahil para may makatulong din siya sa pagmamonitor. Ang problema, talagang merong mga iba na nagpipilit pa rin sumingit. Alam mo, nagsisisi na lang siguro yung iba pag naandyan na yung kaso Pero hanggang hindi sila nasasangkot sa kaso, parang wala lang. Naghahanap ng paraan. Alam mo, Tuluyan tubig na naghahanap ligaya. ng malulusutan. Tuluyan ligaya po yan. Tuluyan ligaya. Senator, Tinanggal nga ni Pangulong Marcos yung 255.5 billion, di ba? Opo. Flood control kasi marami pang hindi nagamit. Alam mo yung 255.5 billion, wala natira sa Senate doon Inubos nila doon sa lower house My goodness. Inatado nila yung kung saan napunta.
Hindi, Tinatalo ito talaga. lang Weng, ang nabahala ko doon sa binanggit ni Senator Ping, yung Department of Agriculture. Sige, sabi nila, okay lang, sige, bawasan yun. Hindi naman amin yan. Oh, di ba? So, sino yun? Hello? Paano yun? Di ba? Yeah, oo. May interruption tayo. May interruption daw, Senador, Vico. ito Oo. lang. Oo nga eh. Ang Ito, akin ito. lang, ang akin lang, baka kako, yan, yung style ni Cabral na maglalako sa mga, Oo, mga mambabatas. O ito meron tayo rito. Anong gusto niyo isingit na proyekto rito? Baka ganun Oo. nangyari dito sa 33 billion. Weng. Pwede. Mhm. Di ba? Alam na rin natin yan, di ba? Yung merong proyekto, yung isang mambabatas, binebenta. Kaya nga po Pinapatungan ng 10%. Yes. Binebenta sa kapwa mambabatas. Mm-mm. Yun nga eh. Nilalako. Marami tayong natutunan dito sa flood control, pero parang hindi pa rin tayo natuto. Ito na lang, Senator. Doon sa pagsusuri ni Secretary Vince Dizon, tanggap niyo na po yon. Ibig bang sabihin Oh, yeah. na pagbibigyan Yeah, niyo yung request niya na ibalik yung 45 billion? Yeah, with all humility. Pero yun nga, yung safeguards, kailangan merong safeguards doon. Talagang merong monthly na oversight, pagkatapos properly identified. Kasi pinaluanag naman niya na yung across the board, hindi naman pare-pero talaga bawat rehiyon sa mga presyo ng materyales. Sa amin yon, okay na yun. Actually, yun lang naman ang hiniling namin sa kanya. Huwag mo namang ibaling sa amin yung pagkakamali. Ang Opo. totoo niyan, hindi kami nagkamali. Mm-mm. Dahil Okay. nga sinunod lang namin yung inyong lead na sinasabi yung overpriced yung mga materyales, lahat. So, yung base sa computation niya na 25%, doon lumabas yung numero na binawas namin. Oo, totoo. Oh, uling Actually, tanong. even Oh. before BICAM, nakikiusap na sa amin yung through the panel, through Senator Gatchalian, nakikiusap na yung counterpart kung pwedeng bawasan yung cut. Eh sabi namin, hindi po pwede kasi No. kung babawasan natin yung cut at maliwanag na paulit-ulit yung DPWH, Secretary Vince Dizon, paulit-ulit ang Pangulo, na babawasan ng 25%, tapos itataas natin, anong nado doon? So talagang tinigasan namin yon. Okay. Hanggat hindi natatapos po at hindi na-aprobahan ng budget, baka tawag-tawagan namin kayo, Senador. But in the meantime, salamat po sa oras po ninyo. Mag-ingat po kayo at magandang umaga po sa inyo. Merry Christmas, sir. Yes. Magandang Christmas and umaga. Yeah, Thank you, magandang umaga sa atin lahat. Thank you, Morning. sir. Thank you.